Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakunda aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinog na ang anihin sa lupa. Ikinampay na nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan, na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ulitin po natin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Tugon po.
Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy, tagalak ay mag-awitan, tugon. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay, tugon. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila sa Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa huling linggo sa karaniwang panahon. At habang papalapit ang pagtatapos ng kalendaryo at magpapalit na tayo sa panahon ng Adbyento o panahon ng pagdating, muli tayong pinaalalahanan ng Ebanghelyo ni San Lucas tungkol po dito sa mga bagay na nangyari, mga bagay na mangyayari pa. Pero sa unang pagdinig nito, ang mararamdaman talaga natin ay takot. Kasi biruin mo, no? Sabi dito, magkakaroon ng lindol, magkakagutom, magkakasalot, may digmaan o giyera. Sino bang hindi matatakot yan? Pero lahat ng ito, sabi naman, ay mangyayari. At hindi maiiwasang mangyari. Pero imbis na matakot, ang pahayag na ito ay nagbibigay sa atin ng
pag-asa at nagbibigay sa atin na mas magkaroon tayo ng malalim na pananalig sa Diyos. Kung mangyari man ito, kung ang ikaw ay nananalig sa Diyos, wala lang. Parang, imbis na mabubuhay ka sa... Mahirap kasi yung mga huling sandali ng buhay natin dito sa mundong ito, inaksaya natin sa takot. Inaksaya natin sa pag-iisip ng kung ano-ano, paano ba natin maililigtas ang ating sarili. Mahirap yung, doon na lang yung nauubos yung energy natin. No? Imbis na magdasal, imbis na manatiling matatag na hanggang sa kahuli-hulihan, doon na pupunta. Hindi po ito para manakot, no? Tandaan natin, hindi para takutin ang mga tao, kundi para mas maging handa. Mas maging alerto. Lalo tigit sa mga panahon na kung saan may kaguluhan, doon din lumalabas yung mga fake, no? Mga peking propeta, peking mga nagpapahayag na sila ang anak ng Diyos. Minsan natatawa din po ako kapag meron kayong naririnig o napapahayag na siya ang pipirma ng kaligtasan natin. Aba, lahat naman sige, sali na tayo, sanib na tayo dyan. Sino man yun biglang sumusulpot at nagsasabing, ako ang kaligtasan, ako ang ipinadala. Ang bilis-bilis mapaniwala. Hindi ko alam kung bakit maraming sumusunod, maraming napapabilib. Kung pinakinggan mo lang at tatandaan mo itong pahayag ni San Lucas na mismong sinabi na ni Kristo na mag-ingat na hindi maligaw ninuman dahil, pero mo, bahagi ito, no? Marami po ang darating sa kanyang pangalan, magsasabing, ako ang Mesiyas. Isa lang ang Mesiyas. Dumating na, nag-alay na nga ng buhay para sa ating kaligtasan. Bakit ang daming napapaniwala na pag sinabi, ako ang appointed son, siya na. Minsan naman, o kadalasan naman, madalas talagang maligaw ay yung mga hindi pa talaga nakakakilala kay Jesus. Hindi nagbabasa ng Biblia, hindi dumadalo ng misa. Pero ang mas matinding nakakalungkot, marami yung palasimba naman, pero umaanib sa ibang sekta, umaanib sa ibang relihiyon dahil lamang naguluhan sila sa ginagawa sa simbahan o kaya naman yung iskandalo sa simbahan. Hindi naman perpekto ang simbahan. Hindi perpekto ang mga naglilingkod sa simbahan. Pero hindi ibig sabihin, yun ang magiging dahilan para hindi ka maniwala kay Kristo. Kasi ang mga naglilingkod sa simbahan, magbabago, magpapalit, o papalitan. Pero kahit kailan, ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Tandaan po natin yan, no? Sana kung dumating yung mga dilubyo, dumating yung mga sinasaad dito sa Ebanghelyo, wag po tayong mawalan ng pag-asa o mawalan ng bilib o tiwala sa salita ni Kristo. Dahil tanging si Kristo ang nag-iisang Siyas, ang nag-iisang anak ng Diyos. Wala nang iba pa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sama-samang natitipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo.
ang ating mga pastol, naway ganap na maiukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga magulang at mga guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at salita ng Diyos ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umaasa kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at kasama din ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatayang kahilingan, agarang paggaling ng mga may sakit, ang mga humihiling na makapasa sa kanilang board at bar exam, ganon din ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit
langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Aming kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa iyong kandungan aking natikman ang unang pagmamahal. Kahit musmus pa, nariyan ka na, kapiling ka aking ina. Hanggang sa pagtulog, ikaw ang kasama, hanggang sa buong magdama. Ipinakilin ang butihing nanay, ang kaniyang bunsong mahal. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng alaala. Tanging bituin sa aking langit, tanging puso sa tipi, yun ang sinisinta, Santa Maria. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan.
walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Mayroon at ipahayan kanyang pagkalingataman sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kahuyukan, sa panahon ng kapayapaan, mayroon at ipahayan